Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O, si Odile. So, ano pa nga pa ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-checka mo na! Dali! Ay, naku, by this time. Oo, nandun po kami sa US. Oo. Habang naghahagilap kami ngayon. Tatakbo pa kami ng eroplano ngayon. Oo, from New York to Michigan to San Diego to Sanfo to Corona. To Corona, California. Yes. Dahil nga, syempre, sasamahan naming manonood yung mga kababayan natin. Yes. Sa US ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Kaya ang una naming salta ay sa New York ay dahil yan sa ating kaibigan si Maring Rose Santos. Yes. Ng White House Cares. Siya yung nagpapunta sa atin dyan. Yes. Oo, syempre makakasama natin dyan si Oliver Carney. Yes. Yung pagod na siyang promoter natin ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Dyan sa US. Yes. Maraming salamat, Oliver Carney. Yes. Sana makita natin si Tamerlane. Yes. Saka si Romer Gutierrez Santos. Yes. Makikita rin natin. Ano yung birthday mo? Nakakabwisit. Oo. Sabi niya, binibigyan ka rin niya, hindi mo daw sinusuli yung sukli. Ha? May pinabili ba? Sat excited na sila na yan. Dami ng mga nagko-comment na, see you, di ba? Yes, oo, Diyos ko. Alam mo naman mga kababayan natin, lagi yung may mga pauwing tsokolate. Yes. Ano. Oo. At least hindi na tayo bibili ng mga pampasalubong, package. Kasi, oo, yung mga binigay sa atin, bibigay natin sa kanya. Kasi baka nag-expect siya ng dolyares. Oo. Bakit ba, ano? Ay, naku, Diyos ko. Gaga ka sumagot sa US Embassy pa. Bubog mo yun. Tayo tuloy inuutusan niya mga hold up para sa birthday niya. Oo. Ayan, at syempre, syempre, excited na rin akong makakain ng humba. Ha? Ay, bakit? Sa Amerika ba yun, te? Don't blaspheme me. Ha? Boy. Talaga ba? Ay, nako, Diyos ko, nakakaloka. Imagine yung pagkain na pinagtatalunan nila. Diba? Ano ba yan? Dapat nagkakaisa kayo kahit sa pagkain. Oh. Hindi yung ganyan, diba? Siyempre, hindi maganda yan para sa sinusuportahan ninyo. Yung kayo-kayo mismo nag-aaway. Tama. Diba? At saka, Diyos ko, si Harry Roque, nagsabi pa ng mukhang may sumisira daw kay Senator Robin Padilla. Dahil nga, napipintungang tatakbong Vice President. O parang hinuhulma yatang Vice President si Binoy. Oh. Oo. Kaya daw, pati yung issue kay Nadia Montenegro. Oh. Ay parang feeling ni Harry Roque ay parang pakanalang. Diyos ko, layo mo na, te. Bumalik ka nga dito. Harapin mo yung hindi yung nag-iimbento ka ng mga pananaw at opinion mo sa buhay. Kaya dito ka magpaliwanag. Ikaw ang iniintay ng mga fans mo here. Diba? Oo. Mas masasarap ang humba rito sa Pilipinas. Promise. Hinihintay mo rin ba siya? Hindi! Iniintay ng lahat. Kasi nga, yung sinasabi ni Harry Roque na dapat daw pinapauwi si Dico dito. At hindi daw dapat pinadala doon para kinuha ng ICC. Oo. Di ba? Naloloka nga yung mga tao. Tapos ikaw ayaw mong umuwi. Gusto mo ng hustisya dahil andito ang hustisya sa Pilipinas. Tapos ikaw, gusto mo dyan kasi wala raw hustisya dito sa Pilipinas. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo mo, te. Oo, ha? Oo. Naguluhan ka na ba? Make up your mind. Ano ba? Di ba? Ay, kapag kanya ng ganyan, di ba? Ikaw mismo sumisira ng grupo. Di ba? Dapat, nawala na siya. Parang dati, bilib na bilib ako dyan, pero sumasaludo pa ako dyan. Oh? Kasi human rights lawyer. Oo, dati, no? Oo. Kaya lang ngayon parang nawali. Oo, Diyos ko. Tapos blaspheme. You blasphemed me. Anong ibig sabihin ng blasphemy?
Di ba ano, blasphemy ang Diyos? Parang ang Diyos, ang parang, Panginoon ay parang sinisira mo oo, parang gano'n. or ginagawa mong katatawanan. Oo. Are you God? My God! Diba? Ay, naku. Ay, baka sabihin mo, masyado na kayong politics. Ay, oo nga. Dadagdagan pa na. Joke lang. Buti na lang humba yung ulam ngayon ni ni Ate Glenn. Ate Oo, Glenn. at least hindi tayo nag-aagawan. Oo. At alam natin na para sa atin yung humba. Ha? Hindi nakikikain lang tayo. Ha? Ang layo na narating ng humba. Ay, nako. Anyway, basta uwi ka na dito, te. Oo, para malinis mo rin yung pangalan mo. Diba? Maganda nga. Kesa dyan, diba? Kaya nga ayaw ka nung ano eh. Diba na nandyan? Oo, kasi nasisira daw yung diskarte. Sabi? ng paglilitis eh. Ay, naku. Na-check up mo na rin si Nadia Montenegro. O anong opinion mo doon? Ay, gusto ko yung opinion mo munang marinig. Ay! Oo, sa bakit. Total sexy ka na. Diba? Ginawa kong babae ng NB Skin Beauty Diba? and Wellness. Ang Paliginitan ka na. na. Maliit na yung braso mo. Diba? Oo. Talagang ayaw mo lang itaas ang kilikili mo. May pasa! Ano nga ang opinion mo dito? Sige nga, o ano? Ako? Oo. O di ba te, si Nadia yung tinuturo na 2 beses na nagchochonki sa Senate. Oo. Tapos te, pinaimbestigahan na siya ng Sergeant at Arms, di ba, ng Senate. Pati si Senator Soto te. Oo. Sabi niya, dapat na daw magkaroon ng random drug test sa Senate. Oo, tama. Tapos te, wala tayong narinig kay Nadia, di ba? Oo. Ang huli na lang nating nabalitaan, nagpasa ng resignation. Oo. Na tinanggap naman ng Chief of Staff ni Senator Robin. Oo. Kaya ako te ha, sa akin lang to. Feeling ko lang naman. Oo. No comment. Six. Napaka-ang TV. Nag-aabang ako sa iyo ng ano, ng narrative mo. Diyos ko. Ako naman feeling ko tama naman yung ginawa ni Nadia. Na mag-resign bago pa may madami na iba, lalo na si Robin Padilla. Madadamay talaga si Robin Padilla. Pero ako sa kabuuan, alam mo maganda na rin na nangyari yan. O, kasabay ng suggestion ni Senator Tito Soto na magkaroon na ng drug test. Yes. Oo, kaya inumpisahan na ni Mig Zubiri. Yes. Oo. At saka hindi naman yan na-isolated sa Senate lang eh. Yung ibang mga sangay ng gobyerno, di ba may mga ganyan din? May mga random test din na ginaganap. Correct. Dapat lahat talaga. Lahat ng naglilingkod sa bayan. Yes. Dahil kahit kami, willing kami to undergo drug test. Yes. Oo, kahit hindi kami naglilingkod sa bayan. Oo, naglilingkod lang kami ng mga chismis. Pero willing kami to undergo. Yes. Uy, ako willing ako kayo. Ay, kakasubmit ko lang nung akin dun sa isang show. Meron kami. Oo. Kaya ba ito pumapaya? O hindi yun dun, te. Ano ang produkto to ng ND, no? Yung parang medical weight loss program. Diba? Dito doon. Nagmunjaro ka na naman. Ay. Kaya ka namamayat eh. Pero nilinaw ni Nadia yun, Nay, di ba? Na yung kanyang resignation is not tantamount to admission of guilt, di ba? Na hindi dahil guilty siya kaya siya nag-resign, kundi out of courtesy, di ba? Kahit naman ako mamaloy, ba't naman ako magre-resign kung di ko naman talaga ginawa? Abay, paglalaban ko yun, no? Ay, parang binibigyan mo ng idea si Nadia na nabawi yung resignation. Diba? Paglalaban ko talaga yun. Ang ginawa ko. O anyway, naku, na yung decision na yun ni Nadia. And kung kilala ko si Senator Robin Padilla kung paano makipagkaibigan, hindi rin naman para tuluyan yung ilaglag si Nadia. I'm sure may support pa rin yan si Senator Robin kay Nadia. Bilang hindi na sa opisina, bilang magkaibigan. Yes. Yun na yun. Tama naman nag-resign si Nadia Montenegro. O para wala nang iba pang madamay. Kaso nga lang na yun, no, sabi nga ni Ms. Nadia, kung tuluyan na nga lumabas sa investigasyon na wala siyang kasalanan, the damage has been done. Oo nga. Kasi nga doon na ilabas na sa publiko yung pangalan niya na siya daw yun. Diba? Anyway, kung hindi naman talaga ginawa ni Nadia, ako paglaban niya. Hindi ko talaga ginawa.
Tama. Oo, pinakatotoong laban dyan, drug test. Oo. Papadrug test din ako. Para hindi niyo ako anuhin. Kasi kahit ano yun, kahit chonky yun, lalabas yun sa dugo. Oh. Diba? Oo. Pero sa totoo lang, no, yung iba kasi, syempre, yung pinaglalaban pa rin na ma-legalized yun eh. Pero mahabang usapin yan. Basta iwan natin sa kanila dahil hindi natin trabaho yan. Katulad na lang nito, Loy, di ba? Na balita na may buntis daw na miyembro ng BIN. Ha? Sino? Hindi ako member. Ha? Pero buntis. Hindi, joke lang. Hindi. Alam mo, nakausap ko nga yung mga bata. Dahil nagkaroon nga ako ng one-on-one interview with Bini Joanna at another interview with Gwen. Wow. Alam mo, sobra ako na-amaze dun sa dalawa kasi sa tagal ko rito, mararamdaman ko kung mayabang yung bata. Yung alam mo, sikat sila pero mayabang. Oo, dahil kahit, Diyos ko, hindi ko pa nga namimit, nalalaman ko na agad na, ay, may ere itong batang to. Yung may, di ba, merong love team ako na. Yes, parang yes. may ere itong love team na to. Wala akong binabanggit ha, baka mag-guilty na naman yung iba. Ako ina naman nila na kahit hindi naman sila yung idol nila yung binabanggit. Anyway. Kasi nga, individual, tapos grupo, tapos bigla kami napasok na na hindi, love team. Ibig sabihin, unang tingin ko pa lang kung feeling sikat. Itong mga batang to, alam naman nila na sikat sila. Oo. Kasi kahit pa matagal na ako sa industriya, at lahat ng bata ay hello po, Tito Och, Mama Ogs, ganyan. Malalaman mo kung ano kung may ere, kung plastic o hindi. Yan pa naman yung pet peeve mo, no? Hindi, okay lang naman magpaka-plastic Pero syempre, ako naman kasi, syempre, polite lang ako Alam mo naman, being polite is not plastic. Yes. Diba? Polite ka lang na, hindi ba so, plastic ka, hindi. So, ito nga, itong si Joanna at si Gwen, nakausap ko solo-solo. Sabi ko, ay, walang ere itong mga batang ito. Kaya hindi pa sila binabago nung kasagkatan nila. Correct. At syempre, andun yung handler nila, si MQ. Syempre, yan ay hinirit ko naman talaga kay Direk Lori. Baka pwede akong pagbigyan ng one-on-one sa mga bata para mas makilala ng mga tao ang Bini. Hindi lang sila as Bini na parang walang alam ang mga fans sa buhay nila. Ayun. So, na-penetrate natin ang kanilang buhay. So, Nay, susunod na rin ba yung ibang miyembro? May interview mo na rin? Basta sabi sa akin ni MQ, 6 pa yan, Mama Ogs, Kaya nga. na makikilala mo. Oo, hindi sa totoo lang, hindi dahil dahil tapos ko na, napagbigyan ako ng interview, sasabihin, kaya mo sinasabi kasi pinagbigyan ka. Darling, kung pinagbigyan ako at alam ko naman na plastic or magte-thank you lang ako, pero hindi ako para purihin sila. So eto, di ba, eto, talagang sila, ay, grabe pala pinagdaanan ng Gwen, si Joanna, isa ring lukaret kausap. Talaga? Nakakatawa. Yun ang panoorin niyo. Nakaka-excite naman. Unahin niyo si Joanna. Anyway, tinanong ko na rin naman si MQ sa issue may buntis ba sa Bini. Ba't ba hindi mo matay-matay yung issue na yan, Nay? Hindi naman, wala naman malaking Siyempre, alam mo, kung lalaki yan at nabalitang buntis, mamamatay yung issue na yan. Siyempre, babae yan, Loy. Diba? Kahit sinong artistang babae. Oo. Mapagbibintangan ko, buntis ba ito? Pero, wala hong buntis sa kanila. Yun ang sabi ni MQ sa akin. Even Joanna and Gwen, nagtataka nga raw sila, saan lumabas yung issue na may buntis? Sila yung very, very close. No? Oo. Kaya nako, abangan yan, sasagutin nila yan dyan sa OGDS Inspires. Oo. Meron pa ba silang ibang sinagot doon? Ay, nako, oo. Tinanong ko nga, mahirap bang maging Bini member? Tapos si Gwen, ang takaw-takaw mo daw sa PBB. Ha? Oo. Kaya ka na nominate dahil matakaw ka. Ha? Hindi mo na inisip yung iba. Sinagot din niya yun. Oo. Tapos yung si Joanna, yung mga issue sa kanya, sinagot din niya. Pero, feeling ko lukarit talaga si Joanna Parang hindi ba lukarit na parang alam mo yung masarap kasama, kabanding. Masarap ka banding.
Oo. Sabi ko, anong na-realize mo sa buhay? Sabi ni Joanna, na-realize? Wala yata akong na-realize. Dahil natagalan masagot. Tawa ko ng tawa. Pero meron siya sinagot siya. Tapos sabi ko, lukarit ka, no? Ang saya-saya lang. Kaya yung sa people versus food na vlog, sinagot din niya yan. Ay, ang dami palang sinagot. Yung si Gwen, yung chiron without sugar. May ganon? Ayan, sinagot din niya. Ang dami, nakakaaliw sila. Kaya looking forward ako ma-interview rin isa-isa yung anim. O, dito mo malalaman kung gaano sila ka-down to earth. Hindi sila, naku, Diyos ko, hindi. Pero ang ganda nung ginawa mo na kasi nga tama yung sinabi mo, nakilala natin sila as a group As a group. So ngayon, kumbaga parang binibigyan mo ng mukha yung bawat isang personalidad doon sa Bini, di ba? Para mas lalo silang yakapin ng mga fans nila. Correct. At saka yung mga non-fans, di ba? Minsan sa mga interviews mo, sila nako-convert na, oy, dati ayaw ko sa kanya, ngayon ganyan pala siya. Love ko na siya, fan na niya ako, di ba? Oo, para si Dustin Yu, di ba? Oo, di ba? Dati, ganun lang. Ang dami na nagmamahal kay Dustin. Kahit na si AG Boy Mulak Tito Oji, 1 week ko itong na-anxiety ako 1 week. Itong interview na to kasi hindi talaga ako sanay magpa-interview. Very private. Kaya after ng interview, masaya pala. Ha? Sabi na. Anyway, yan ako. Abangan niyo po yan sa OG Diaz Inspires. Yes. Oo. At ito na nga, nakakaloka, hindi pa. Inilabas na sa Fast Talk ni Kuya Boy Abunda. Yung ipinakiusap sa kanya ni Liza na huwag mo nang ilabas. Ito yung may kinalaman sa breakup nila ni Enrique Hill noong October 2022. Yes. Kaya sinabi ni Liza 3 years ago nag-break sila ni Ken. Pero March 7, 2023, in-interview ni Kuya Boy si Liza at ipinakiusap nga na wag nang isama yung part na yon. Yung part na yon ay 12 minutes. Yes. So ito po. Ay, hindi pala sa amin yun. Sorry, sa akala ko manunood tayo pala sa Fast Talk. Sorry. Oo. Sabihin nila, inako pa natin yung video. Hindi, ayan. Nakalagay namang CTTO, credit to owner. Hindi. Wag na natin ilabas yan. Basta, ang kabuuan lang doon ay nag-break sila. Yes. At parang hindi na sila nag-a-align. Yes. Sa mga konsepto nila, sa mga perspektibo nila. Parang, Ken loves me so much. Yes. But I still have love for Ken. Yes. So, iba yun, ano? Oo. Yun ang pinakamahirap na breakup na di ba? Yung sinasabi niya na they still love each other nung naghiwalay sila. Wala silang pinag-awayan or hindi pinagsamahang maganda. Kaya patuloy yung pagmamahal sa kanya ni Ken, di ba? Patuloy yung pagsuporta sa kanya. Dahil diba? patuloy nga yung pagmamahal ni Enrique Hill kay Liza. Meron minsan, nagla-live yung daddy ni Liza na nandun si Ken. Kahit wala si Liza dun sa bahay. Oo. Ibig sabihin, parang waiting pa rin si Ken. Kung magbabago isip ni Liza, kung babalikan siya ni Liza. Kasi sa totoo lang, di ba noon pa natin sinasabi, sobrang mahal ni Ken si Liza. Yun. Kaya, syempre, bilang kilala ko si Ken, kilala ko si Liza, mahirap para sa atin yung nagsasalita na move on ka na, move forward ka na. Mahirap sa atin kasi hindi naman tayo nasa sapatos niya. Tama. Ni Enrique. Kaya sana nga, di ba, unti-unti ay maghihilom din ang sugat sa puso ni Ken at unti-unti marirealize niya na kaya na ni Liza, kaya na niyang hayaan si Liza at basta nakatanaw lang siya. At pwede na rin siyang mag-move on, no? Pwede na rin siyang humanap ng bagong iibigin. Oo. And to a point nga, sa sobrang pagmamahal kay Liza, pati career ni Ken na at stake din. Pati career ni Ken ay namimiss ng mga tao. Oo. Diba? At saka di ba nabanggit din niya ni Bea dun sa ex? Alonso, te? Hindi, yung sa ex, yung account. Yung Dance ka, lagi no?
sige. Mag-iba yung mukha mo. Hindi. Yung ano, yung... Ay, sige, ano na 5, yun? 4, 3, 2, 1. Yes! Yung sa X, Yes. hindi ko maalala yung ano niya, yung handle. Teka lang ha. Baka magkamali ako ng pangalan eh. Bea. Ayan o, si Demonia 94804 sa X. Oo. May latest ba siya? Ay, oo, meron na. Pero yun nga yung isang sinabi niya na dati daw, di ba, nung balak na talaga ni Liza at saka ni Ken na samahan si Liza doon sa kanyang Hollywood dream at kahit i-give up yung kanyang career dito sa Philippines. Oo. Pero bago ko basahin yung bagong post ni Bea dito sa X, yung yung I love you, di ba merong Enrique Hill na nag-comment na I love you? Sa Wala, TikTok. wala na daw yun ngayon. Tinanggal na. Pero sinabi din ni Bea, na ang sabi daw nung mom ni Ken is hindi daw si Ken yun. Oo. Sinabi diba, na nandito din yun. Oo. Tama. Hindi raw si Ken yun. At Yes. hindi kasi masokmed si Ken. So, ito nga na may bago siyang post. Ito yung huli niya sinabi. I never said they weren't okay when they broke up. I said they ended it amicably and kept their friendship until the cheating came to light in 2024. You can back read my tweets. Liza said herself they broke up 3 years ago. Tapos, ito yung pinaka-latest niya. Sabi niya, Ken's brother, once a strong defender of Liza, unfollowed her on both IG and FB. Ken had promised Liza's grandparents in the US that he would never badmouth her. He cared for her and loved her so much that he kept changing his mind and was willing to forgive here, but not anymore. Parang ang dami talaga niyang alam na, no? Oo. Sa totoo lang, hindi naman natin talaga in-invalidate yung narrative ni Liza Soberano. Yes. Yung nakaranas siya ng child abuse, yung kwento niya about her mom, her dad, no? Hindi naman natin yan ini-invalidate. Kaya lang nga, syempre, di ba? Alam mo, kahit ano man sabihin natin dito, pwede kahit tayo mismo, bibigyan natin ng katwiran si Liza, o yung o si Ken, di ba? Tapos, wala, ibabash pa rin naman tayo. Yes. Di ba? Alam mo, kahit yung mga psychiatrists, nag-ano sila nagkatalo-talo rin sila. Nagbibigay ng mga opinion. Nagbibigay sila ng mga obserbasyon at opinion, Merong nagsabi na hindi kailangan na sabihin na ito yung parents mo. Merong ganon. Kasi dapat daw ang isipin ay yung mga kapatid pang iba na ano na lang ang sasabihin ng mga kaklase, kaibigan. Yes. Tapos, sa mom side yun. Maging sa dad side, meron pang dalawang maliit na kapatid, si Liza. Pero syempre, yung pag-amin ni Liza na parehong naging user, yung parents, siyempre, ano naman daw yung magiging damdamin ng dalawang bata paglaki nila, yung mga kaklase nila, yung mga friends nila ay tutoksohin sila or, di ba, yung gagawing pambala sa kanila yun kung aasahin sila. So, iba-iba yung pakiramdam ng mga tao. Tama. O yung iba naman ay sinasabing tama lang yon na ilabas na ni Liza yung kanyang karga, yung bigat ng dibdib niya, at sana raw nakahinga na siya ng maluwag. Yes. Pero syempre yung iba, sana daw bago nagsalita si Liza ay kumonsulta muna sana sa isang totoong kaibigan para daw mag-guide siya kung may tatamaan ba sa kanyang mga sasabihin, katulad ng mga kapatid pa niyang marami, di ba? Pero nag-post na si Liza na tungkol dun sa interview. Yes. Eto nga, nagpapasalamat siya, sabi niya gano'n, no? Nasusulat. Basa. To everyone who has commented or messaged privately, thank you so much for the kind words and the thoughtful empathy that you have conveyed to me. The world is a better place because of people like you. To 4-year-old Hope, who's in the midst of a painful upside-down world, just trying to stay a child, thank you. Thank you for staying determined and strong, for choosing to keep pushing ahead, to build a beautiful life worth living. I know you must be wondering why I'm sharing our story. Why now? And why this? As an actress, my job is to entertain. But as a public figure, my responsibility is to speak up on the things that matter. From a place that matters, all of me dreads sharing the most intimate parts of my soul just for people to judge and diminish my experiences. But if I don't speak up out of discomfort or fear, what chance does all the scared and voiceless women and children that are still in dangerous situations have? So it's a privilege and honor to be able to share my experiences so that even just one little girl out of there
can feel encouraged to speak up. Oh, yan, di ba? So pinaglalaban ni Liza yung mga bata na naabuso at maaabuso. Yes, kumbaga parang binigyan daw niya ng boses. Na dapat ay magsalita rin, huwag kimkimin. Na nakarang episode, natanong ko sa iyo yun kung nakwento ba sa iyo ni Liza yung experiences niya nung bata siya. Oo, yung karamihan dyan ay kwento niya sa amin. Okay. So, hindi niya yun iniisip na ilabas or i-share? Kasi walang need na ilabas. Yun, no? Kasi lalo na sisimula ka. Pero hindi rin naman niya gustong ilabas. Hindi niya gustong ilabas yun. Yung inilalabas lang niya pag kinukwento niya sa grupo. Kunwari, sa glam team. O kaya dun sa may shoot kami, patay na oras, kwentuhan. Ganun lang siya. Pero walang lumalabas. Parang within the small circle lang kami. So, nung time na yun, hindi pa siya talaga ready na ilabas. Syempre naman, kami naman as a manager, di ba? Lahat ng makakabuti sa'yo at lahat ng magiging hindrance sa pag-unlad mo bilang actress, di ba? Syempre, namin yan. Haharangin namin. O kaya, Diyos ko naman, kung iisa-isahin natin yan, di ba? Bakit ba siya naging Liza Soberano? Di ba? Bakit siya sumikat? Di ba? Hindi dahil sa amin lang ng ABS-CBN, ng Star Magic yun. Dahil din sa kanya yan, kasi nakiko-operate siya. Yes. Kasi, kumbaga, isinantabi niya yung Little Hopi sa puso niya para bigyan ng karir. Bigyan ng asenso yung pamilya niya. Dahil yan naman talaga yung gusto niya, nabigyan ng bahay. Yung dati niya dito, nabigyan niya ng bahay, yung kumukup niyang lolo at step-grandma sa US, di ba? So, Diyos ko, sa palagay mo, kung noon nakaisip si Liza na aminin lahat ito noon bago siya sumabak, hindi rin naman natin alam kung ano bang repercussion nun. Ano bang ending nun. So, siguro, siya na rin na nag-manage. Na, hindi ko muna sasabihin. Ngayon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na umamin. Yan. So, depende yan sa mga tao paano nila tatanggapin. Kaya, wag na nating anuhin yung mga nababasa ko pa na kasi wala nang career, kaya nagaganyan na. Ano bang may project ba siya, kaya siyang sasalita? Hindi. Siya yun. Gusto niya mag-diskarga ng bagahe sa dibdib. Baka yun. Parte rin ng proseso ng healing niya na. Alam mo naman mga Pinoy, di ba? Iba-iba naman yung opinion nila dyan. Tete, kasingit lang ako. May nag-opinion pa nga dyan sa ginawa ni Liza. Doon sa cake, yung tinapon, tapos nilamutak-lamutak niya. Di ba sa ating mga Pilipino, pag pagkain, parang sacred yan. Kasi pagkain yan. Dapat hindi sinasayang, hindi tinatapon. Sa pagkain. Statement kasi yung ginawa ni Liza. Mag-statement ka sa cake? Sa pagkain? Parang, gusto mo bang iuwi, ibalutin mo ako ng hiwaga ng... Parang masarap yung flavor. Hindi pala talaga yung... Kunyari parang gusto mo lang palang i-take home. Alam mo, hindi dapat yan, yung iba naman sinasuggest, dapat taksyapo na lang yung ginawa. Ano yun? Yung sa Tarlac yata, yung plato na paggalit ka sa tao, yung ibabato mo sa pader yung plato. Hanggang sa mabasag, dapat daw plato na lang daw. Sana naman isinuggest nyo yan bago isinagawa yung di ba? Hayaan nyo na. Tapos na. Mali naman natin kung wala namang flavor yung cake. Cake-cakean lang yun. Cake-cakean, no? At saka baka kasi dun sa lugar nila, ganun yung representation, di ba? Pag halimbawa, meron kang gustong i-release, di ba? Through the cake, di ba? Pero hindi ikaw yung ha? Alin? Yung binanggit niya na nablit na pangalan. Yung intrigera. Nililaw ko na nga yan. Ang daming comment na in-slow mo nga din daw nila. Ako daw yun. Hindi. Ako naniniwala ko hindi ako yun. Kasi parang may family, I don't care about you, you will never hear a story from me, mga ganyan. So hindi ako yun kasi hindi naman sa akin nagtatapat si Liza sa Tita Johnny niya. So feeling ko si Tita Johnny talaga yun. And ako na po ang nagsasabi, no? Dahil noon pa, kahit kami ni Tita Johnny, talagang sanggandikit kami
sa pagmamanage kay Liza. Kasama rin yung Star Magic, di ba? Talagang ano siya, maka-Liza siya. Basta sa ikabubuti ni Liza, doon lang siya sa ikabubuti ni Liza. Ganon si Tita Johnny. Kaya hindi ko maramdaman na nang api si Tita Johnny o inisahan niya si Liza. Hindi. Ako feeling ko lang kasi mababasa mo sa tao yun talaga eh. Kung mabait, mabuting tao. Si Tita Johnny, in fairness, siya pa yung kinakausap po, i-convince mo si Liza na ganito, na gawin niya kasi ganyan, kasi makakatulong sa career niya. Yung mga ganun, tapos na papanagumpayan naman ni Tita Johnny. Ibig sabihin, lahat naman ng mayroon si Tita Johnny, eh pinagtrabaho naman niya kay Liza. So hindi ikaw nga yung nablipte? Kulit na chicks, Ako lilinawin ko lang hindi ako nagbiblip, nagpapanti ako. Ha? Iba yun! Iba yun! Brief yun! Sabi ko na, sa'yo yung nakasampay dun eh. Sabi ko, well, ang laki nito. Ay, niliit naman ng mga bata dito. Ay, nako. O basta ha, wish ko lang kay Liza, sana magaan na yung kanyang pakiramdam. Yes. At nai-ano niya na lahat, naibuhos niya na lahat. Kung meron pang iba, syempre abangan na naman niya ng mga marites, di ba? Pero sana ay ano na, move on na and move forward. Ikaw nga. Yes. At kay Ken, gusto kitang yakapin. Yes. Yun lang. Wala namang mali siya, te. Wala. Eh, Okay ka na? ganun talaga minsan nagmamahal na yun, di ba? Minsan handang maghintay, magsakripisyo. Malay natin sa bandang huli, sila pala, di ba? Oo. Eh paano nga, Mamaloy, meron ng bago, lola mo din. Kay Jex na yung gawin. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood kasama natin pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigay po yung ating episode, maraming komento sa lahat namin chika, comment below, click like button. Huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kilik yan, kayong unang manonotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost yung aming vlog ni Mrena. Naku, Nay, may sagot na sa baha si Mrena. Ayan na sinasabi. Meron na. Salamat kay Chrissy Villegas ng Yarda, di ba? Ay, si Ang Chrissy. ating friend. Yes. Oo, ayan. Pinayudahan niya si Mrena. Naku, mapapanood niyo po dyan. Gagaling si Jex, darling. Oo. Alam mo, ano ha, Mare, nakuha na to si ang Yarda, please. Oo. Binibenta ni Jex. Binibenta ni Dahil ang Yarda na ngayon ang bodega ng mga bodega kung saan nakakakuha talaga ng 30 to Mura lang, 50% na presyo discounted ng lahat iba-iba. Pagkain, damit, gadgets, furniture, appliances, lahat meron po sila. Kaya nga, may sagot na sa baha si Mrena. Kung ano yan, panoorin po dun sa episode sa YouTube channel ko. Parang naubos mo na yung oras namin. Ano? Ay, hindi. Nakakaloka ka. Na-miss kasi natin si Chrissy. Nahanap ka nga. Si Chrissy. Sorry, Chrissy. Next time sa Feb. Yeah! Yan. Oh. Nag-imbita si Charles sa Feb. Ha? Oo. Hindi nga, pauwi nga daw natin. Nami-miss sige. niya na yung tambay natin doon. Sige. Oo. Promise yan. Miss Yay! Chrissy. Ayan, ikaw naman, Jex. At sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang iconic star, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes, Doc JC Solis. At ang Ideal Vision, te. Thank you. Ayan, Doc maraming Jessica D. salamat, Doc Jessica D. at Gorgeous Smile. Yeah. Ayan, at syempre pa, ang aking panayam pa rin kay E.G. Boy Mulak. Oo, ha? Ano ba kung mukha? Kaya ba pagka-interview mo sa kanya? Wala kang pakialam. Alam mo yun doon. Nako, Diyos ko, very, very thankful si Janice de Belen sa interview ko. Thank you naman at nakausap ng aking anak. Wow. Medyo siniraan doon ni AJ ang nanay niya. Tuwing Pasko. Ba't nag-thank you pa? Ito yung ugali ni Janice. Ha? Ibinuko. Oo, yan sa OGDS Inspired. Ano yun? Basta. Ah. Oo, ha? At syempre pa maraming salamat sa Rosa Manila. Yun ito naman masarap din. Bukod yung kay AG Boy na artisan by Chef Luigi. Ay naku, masarap din tong Rosa Manila. Oo, yung kanilang, meron din silang hubad
na longganisa version. Hubad? Masarap din siya. Oo. At Kula, maraming salamat sa Kula. Iyan yung water dispenser namin ngayon. Kaya hindi na kami bumibili ng mga galon-galon. Di ba? Oo. Kasi nga yung tubig nila ay talagang healthy rin yung tubig nila. Oo. Manamis-namis at nilalanggam din. Diba? Sasalok na nga ako dito. Oo nga. Pinanliligo mo naman eh. Oo. At Namis kasi. At syempre pa, meron na po kaming film showing ng Bahrain. Ayun na nga, Mamaloy, no? Tuloy na sa Bahrain. Yes, yung mga kababayan natin dyan. Ang How to Get Away from My Toxic Family ay sa September 5 naman ipalalabas dyan sa Bahrain at 7 p.m. at Epix Cinemas at Dana Mall, Bahrain. Ayan. Naku, Diyos ko po, magugustuhan yung pelikulang yan, promise. Kaya maraming salamat sa Magis 5 and Medici Events, ni Miss Yvonne, for bringing the film to Bahrain, and sa mga sponsors na nagtiwala sa pelikulang ito, maraming salamat sa inyo. At sa Saudi, meron din kami. Inaayos na ho namin yan, tsaka yung aming Canada. With Mama Loy. May pa-Germany pa tayo, Mama Loy. Di ba? Palakpak, Jex. Kasi sa US Embassy. Hindi pa rin ako pwede. Hindi pa rin pwede? Bakit? Di ba may show? Hindi pwedeng umalis. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGBS, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ayan. I-chika mo na! Dali! Ay, nako ha. Grabe. Wala na siya. Pero sa'yo talaga yun. Alin? Inakasampay na panty. Alam mo, binubuko niyo pa. Ano kasi hindi ka nag-ibig? Maluwag eh. Pakitanggal nga sa sampayan yung pin kung ano. Ang pink pa talaga. Na bikini. Alam mo, wag mo na silang handaan ng humba next time. Oo. Excited pa naman They blasphemed me. Hindi Ate Penny Humba. Humba.